maswerte papasukin, dapat special ang inyong pagkain. Tikman po ang mga Lucky Chibog na sa inyo'y bubusog. Sa tuwing pagsapit ng Chinese New Year, nakagawian na ang paghahanda ng iba't ibang masiswerteng prutas tulad ng pinya, oranges at apples. Pineapple is parang to attract or welcome ng New Year luck. Tapos oranges para to drives away mga negativity. Tapos to attract good energy sa bahay. Tapos apple is for peace and harmony. So since this year, 2015, kailangan natin ng peace and harmony, kaya more apples. Speaking of apples, isa sa mga nauusong display sa bahay tuwing Chinese New Year ay ang tinatawag na prosperity basket. Hugis mansanas ito na may iba't ibang pampaswerte sa loob. May bigas na simbolo ng biyaya, ceramic sheep na sumisimbolo sa Year of the Sheep at good luck. Meron ding 5-element wealth gods na magbibigay swerte sa negosyo at mag-a-attract sa magandang pasok ng pera. Ang Mandarin ducks naman, sumisimbolo sa love, harmony at unity ng buong pamilya. Ang rhino and elephant card, nagbibigay proteksyon laban sa pagnanakaw. May 3 piraso ng metal holo para maiwasan ang mga sakit. 8 golden peanuts na mag-e-enhance ng good fortune at kayamanan. At ang angpao na may lamang pera na mag-a-attract sa heaven's luck. Samahan pa ng pagbubuklod-buklod ng pamilya at paghahanda ng masaswerteng pagkain, tiyak daw na kayo'y pagpapalain ngayong taon. Sa paghahanda ng pagkain, dapat daw buo ito at hindi hinahati para buo rin ang blessings na darating. At yan ang gagawin natin sa susunod nating dish gamit ang Lucky Fish. Fish kasi is a symbol of abundance or more blessings, tsaka laging may sobra. Hindi tayo nakukulangan ng mga money or resources, kaya lagi may fish. Paniniwala namin mga Chinese na ang paghahanda ng isang buong isda ay magbibigay ng kasaganahan ngayong Chinese New Year. Kaya naman, igaw na natin ang ating whole fish and spicy bean paste. Ihanda ang isang buong tilapia, bawang, luya, spicy bean paste, asukal, rice wine, suka at cornstarch. Budbura ng asin at paminta ang tilapia. Siguraduhin ding malinis ang loob nito at natanggalan na ito ng mga kaliskis at matatalim na fins. Matapos itong timplahan, ay iprito na ito. Para gawin ng sauce, unang igisa ang bawang at luya kasama ang spicy bean paste. Dahan-dahan sa paglalagay ng paste para hindi masyadong umanghang ang dish. Maglagay ng asukal para sa tamis anghang flavor. Hintayin kumulo ang sauce at ilagay ang suka, rice wine at cornstarch mixture. Haluin hanggang sa lumapot ang sarsa. Ibuhos ito sa piniritong tilapia at ready na ang whole fish with spicy bean paste. Mapagsasaluhan ng 2 hanggang 3 miyembro ng pamilya sa halagang 100 pesos. Para sa huling lucky recipe, magluluto tayo gamit ang hipon at bok choy na parehong maseswerte para sa mga Chinese. Ang hipon, pantaboy raw ng negative forces at magandang pang-attract ng money. So shrimp naman is more on strong and great power of attracting money. Kasi ang shrimp, di ba, is mabilis siya mag-swim. Kaya mabilis din siya mag-catch ng money. Yun yung kadalasan na meaning ng shrimp. Ang bok choy naman ay sumisimbolo ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera at oportunidad. Or in Chinese, we call it pet chai. So it's a meaning of 100 opportunity or 100 fortune. Kaya that's why every time na may mga lucky get-together, lagi may pet chai or may mga shrimp or gano'n para to get more lucky sa money and wealth. Kapag pinagsama raw ang hipon at bok choy sa iisang dish, mas malakas ang swerteng kaya nitong i-attract. Kaya naman magluluto tayo ngayon ng sauteed shrimp and bok choy. Maghanda lang ng bawang, oyster sauce, sesame oil, cornstarch at ang mga swerteng sangkap, ang hipon at bok choy. Unang igisa ang bawang. Isunod agad ang bok choy at hipon. Timplahan ang mga ito ng oyster sauce at sesame oil.
Haluan ng cornstarch para lumapot ang sarsa. Let it simmer at pwede nang iserve ang sauteed shrimp and bok choy. Napakabilis ng iluto, mura pa. Sa halagang 90 pesos, pwede na tong paghatian ng 2 hanggang 3 tao. May kanya-kanya tayong pagtingin sa swerte. Pero naniniwala man tayo rito o hindi, sulit pa ring subukan ang mga recipe na aming itinuro. Meron na kayong bagong ihahain sa pamilya, and who knows, baka magkatotoo ang swerteng ipinapangako nila. Sa swerte, pwede kayong mabiyayaan sa pamamagitan ng hapagkainan. Ito na po ang mga lucky panlamantiyan. Ang Chinese New Year ang isa sa pinaka-inaabangang okasyon hindi lang ng mga Tsino, kundi pati na rin nating mga Pilipino. Dahil depende raw sa ating magiging diskarte ang mararanasan nating swerte. Isa sa mga sikat na tradisyon tuwing Chinese New Year ay ang pagbibigay ng pulang envelope na may pera. Kilala ito sa tawag na angpao. Simbolo raw kasi ito ng good luck sa nagbibigay at nakakatanggap nito. Ang kulay red din ay pinaniniwalaang pantaboy ng evil spirits. Pero ang perang ilalagay sa angpao, dapat hindi raw odd number dahil nagpapahiwatig daw ito ng kamatayan. Swerte raw kapag ang halaga ng pera may 2 magkatabi at magkaparehong numero. Isa rin sa kilalang tradisyon sa okasyong ito ang Dragon Dance. Dito, isang grupo ng mananayaw ang nagpapagalaw sa mahabang hugis ng dragon. Pero alam nyo bang hanggang sa kainan, may mga sangkap ding pampaswerte? Kaya naman ngayong Year of the Wooden Sheep, halina't magluto ng mga pagkaing nakakagana at naghahatid ng kasaganahan. Ang mga yan, ituturo sa atin ni Chef Robert Tan. Ang unang lucky food na aming ibibida, puti, bilugan at karaniwang makikita sa tahanan. Yan ang itlog na simbolo ng fertility at good luck ayon sa Chinese horoscope. So usually kasi pag sa Chinese tradition, pag mayroong ikakasal, so usually nagbibigay ng egg, about basket of egg, tapos may dididikit ng mga double happiness. So kaya po siyang symbol of fertility. Tsaka symbol din ng more blessings to come. Yung soup naman is parang sa symbol of fertility. Yun, tsaka parang prosperity na rin. Kasi parang isang buo, parang whole family din ng yung meaning niya. Sa paggawa ng egg drop soup, ihanda lang ang chicken cubes, sili, toyo, cornstarch at itlog. Unang durugin at kalawin ang chicken cube sa tubig. Lagyan din ng sili para sa konting anghang. Sunod na maglagay ng 1 kutsarang toyo at harina na kinanaw sa tubig. Ito ang magpapalapot sa ating soup. Habang hinihintay na kumulo ang sabaw, basagin ang yolk ng itlog. Kaya ako binasag yung yellow ng itlog para mas madali natin maihalo to sa paglagay natin sa soup. Ibuhos na ito sa mainit na sabaw at ihalo agad para hindi magbuo-buo ang itlog. Pagkahalo ng 1 minuto, eto na ang egg drop soup. Sa halagang 70 pesos, mapagsasaluhan na ito ng 4 hanggang 5 tao. Perfect na panimula sa isang masarap na kainan. Ika nga nila, kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Kaya naman hindi lang ang itlog ang lucky para sa mga Chinese, maging ang mga manok may swerte rin dala. Sa symbol of happiness and good relationship luck or marriage luck. So meaning, parang nagkakaroon tayo ng, nag-attract tayo ng harmony sa bahay, nag-attract tayo ng good members sa bahay. Kaya nag-prepare tayo ng chicken. Tara na at lutuin ang lucky chicken dish, ang chicken meatballs marsala. Ihanda ang giniling na manok, itlog, bawang, parsley, breadcrumbs, parmesan cheese, nutmeg, salt at pepper. At para naman sa marsala sauce, ihanda ang olive oil, sibuyas, shiitake mushrooms, butter, cornstarch, at isang uri ng alak na kung tawagin ay marsala wine. Ito ay isang Italian wine na matatagpuan sa City of Marsala sa Sicily. Ginagamit ito sa pagluluto ng risotto, tiramisu, shortcake at chicken marsala. Sa paggawa ng chicken balls, pagsamasamahin ang giniling na manok, itlog, bawang, parsley,
breadcrumbs, parmesan cheese, nutmeg, salt, pepper at cornstarch. Haluin ang mga sangkap gamit ang kamay. So after natin paghalo-haluin ng mga ingredients, pwede na tayo gumawa ng mga meatballs. So kukuha tayo ng konting chicken ng ating mixture na pinaghalo-halo at bibilugan lang natin yan. Magpo-form po tayo ngayon ng meatballs. Gumawa lang ng 8 hanggang 10 meatballs at pwede na tong iprito. Lutuin hanggang sa maging golden brown at pwede na tong iset aside. Ngayon, gawin naman natin ang sarsa. Sa olive oil, igisa ang sibuyas at shiitake mushrooms. Haluin lang ng konti at ibuhos na ang marsala wine. Dagdagan ng butter at ang pampalapot na cornstarch na tinunaw sa tubig. Kapag kumulo na ang sarsa, ihalo na to sa fried chicken balls. Eto na ang chicken balls marsala na tiyak magpapasarap sa inyong handa. Ma-enjoy ng 3 hanggang 4 na tao sa halagang 120 pesos. Kung merong mga pagkain pampaswerte, meron din namang pagkain na kilalang pampahaba ng buhay. Yan ang noodles na nakakadagdag daw ng taon sa buhay dahil sa mahahaba nitong strands. Sa noodles naman, usually dala niya is long life, tsaka parang long-lasting relationship. Yun. So usually hinahanda rin siya, hindi lang Chinese New Year. So, pag may mga birthdays or may mga parties, yun yung kadalasan ng first menu, yung noodles. So minsan tawag nila is birthday noodles or lucky New Year noodles, gano'n. So ang dala niya is for good luck. Para sa ating third dish, gagawa tayo ng isang masarap na noodle dish, ang Asian noodles with shrimp and beans. I-ready lang ang noodles, sesame oil, oyster sauce, asukal, bawang, string beans at hipon. Maglagay ng 2 kutsara ng oyster sauce sa mainit na tubig. Idagdag ang konting sesame oil, soy sauce at asukal. Sunod na ilagay ang noodles. Lutuin ito sa tinimplahang sabaw para magkalasa ang noodles. I-make sure lamang natin na huwag nating puputulin ang mga noodles dahil yan ang nagsisimbolize ng long life. Lutuin ang noodles sa loob ng 2 hanggang 3 minuto at salain na ito at isantabi. Huwag munang itapon ang pinagkuluan ng noodles dahil gagamitin ito sa paggawa ng sauce. Unang igisa ang bawang sa mantika. Kapag umamoy na ito, ilagay na ang string beans at hipon. Haluin hanggang sa maluto ang hipon at ibuhos na ang sabaw ng noodles. Pagkakulo, pwede na itong ilagay sa nilutong noodles at iserve. Sa halagang 100 pesos, mapagsasaluhan na ito ng 4 hanggang 5 tao. Kung merong magdiriwang ng birthday, kayang-kaya niyong magpakain ito dahil sulit na, swerte pa. Sa aming pagbabalik, 2 putahe pa ang aming ibibida gamit ang masaswerteng sangkap. Ano-ano ang mga ito? Tutok lang sa aming pagluluto.